Hello sa inyo! Alam nyo, kung pag-uusapan natin ang presyo ng tunay na pag-ibig, itong kwento natin ngayon aabot sa 14 na taon. Grabe no? Para tayong manonood ng isang epic teleserye, pero totoong nangyari to, libong-libong taon na ang nakalipas. Ito ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at matinding panlilinglang na hinarap ni Jacob. Seryoso, isipin nyo nga, ano ba ang kaya mong ibigay para sa taong mahal mo? 1 taon? 2? Kasi yung bida natin ngayon, hindi lang 1 o 2, kundi 14 na taon ng buhay niya yung naging kapayaran. Handa na ba kayong malaman kung bakit? Tara! So, simulan natin ang kwento kay Jacob. Pagod na pagod siya galing sa isang napakahabang paglalakbay. Dumating siya sa isang lugar na hindi niya kilala. At doon, nakakita siya ng isang balon. Alam yon, yung typical na meeting place nung unang panahon. Dito mismo sa tabi ng balon na to, dito magsisimulang magbago ang lahat. Okay, so itong balon na to, ito yung pinagkukunan ng tubig ng lahat. Pero may isang malaking problema. May isang dambuhalang bato na nakatakip dito. At hindi biro yung bato ha, kailangan pa ng tulong-tulong ng ilang tao para lang maialis yun. So imagine, yun yung challenge nila araw-araw. Dahil bago siya doon, nagtanong-tanong si Jacob sa mga pastol na nandoon. Taga saan kayo? Kilala niyo ba si Laban? Mga simpleng tanong lang, hanggang sa biglang, oo, ayan na pala yung anak niya, si Rachel. Perfect timing, parang eksena talaga sa pelikula, di ba? Saktong-sakto ang dating niya. At dito na nangyari ang love at first sight. Tandaan nyo yung batong kailangan ng maraming tao para matanggal? Well, si Jacob, sa isang iglap nung nakita niya si Rachel, kinuha niya lahat ng lakas niya at mag-isa niyang ginulong yung bato. Grabe, di ba? Talagang nakakagawa tayo ng mga extraordinary things kapag in love. Unang-una pa lang nagpakitang gilas na agad siya. Siyempre, dahil sa ginawa niyong yon, napansin siya ng pamilya ni Rachel, lalo na ng ama niya. Kaya mula sa isang matamis na pagkikita sa balon, ang usap ngayon ay magiging seryosohan na. Isang negosyasyon na hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-ibig. So, lumapas ang 1 buwan na nagtatrabaho si Jacob para sa kanila. Nakita ni Laban, yung tatay ni Rachel, na masipag at mapagkakatiwalaan si Jacob. Kaya tinanong niya, ano bang gusto mong kabayaran? At dito na sinabi ni Jacob kung ano talaga ang gusto niya. Pero para maintindihan natin kung bakit, kailangan nating makilala yung magkapatid. Si Leah, yung panganay, inilarawan na may mahihinang mata. Sa kabilang banda, si Rachel, yung bunso, ay sinabing may magandang tindig at maganda. So, I think malinaw na kung kanino nahulog ang loob ni Jacob. At ito na nga, ito ang naging alok ni Jacob. Hindi pera, hindi mga hayop. Ang inalok niya ay oras at serbisyo. Magtatrabaho ako sa iyo ng 7 taon, sabi niya, para lang mapakasalan ko ang bunsong anak mo na si Rachel. Wow, 7 taon ng buhay niya? 7 taon. Isipin niyo ang haba nun, 7 Pasko, 7 bagong taon. Pero alam nyo, para kay Jacob, dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Rachel, ang 7 taon daw ay parang ilang araw lang na lumipas. Ganyan siguro talaga kapag sobrang in love ka, no? Lumilipas ang oras nang hindi mo namamalayan. Okay, fast forward tayo. Natapos na ang 7 taon. Ayan na, ito na yung moment na pinakahintay ni Jacob. Akala niya, happy ending na. Pero hindi niya alam, may inihandang malaking sorpresa o mas tamang sabihing panlilin lang ang kanyang biyanan. Dito na magsisimula ang gulo. Puno ng pananabik, sinabi ni Jacob kay Laban. Tapos na ang 7 taon ko. Tinupad ko ang usapan. Ibigay mo na sa akin ang asawa ko. Handa na siya. Pinaghirapan niya to. Karapatan niyang makuha ang kanyang gantimpala. So nagkaroon ng malaking handaan at kasalan. Pero nung gabing-gabi na, sa dilim ng gabi, ang dinala ni Laban kay Jacob ay hindi si Rachel, kundi ang panganay niyang anak, si Leah. Sa ilalim ng belo, sa kalagitnaan ng pagdiriwang, naganap ang palitan. Isang napakatusong plan. At yung esenang to, grabe, paggising ni Jacob kinaumagahan, doon niya lang nakita, hindi si Rachel ang katabi niya, kundi si Leah. Isipin niyo yung gulat at galit niya. 7 taon ng paghihirat, tapos ganito? Bakit mo ako nilinlang? Yun ang sigaw ng puso niya. Anong naging sagot ni Laban? Kasi tradisyon namin dito,
na hindi pwedeng ikasal ang bunso hanggat hindi pa naikakasal ang panganay. Tradisyon nga ba o palusot lang? Ano man yon ang dahilan na binigay niya at wala nang magagawa si Jacob. Pero hindi pa dyan natatapos ang kwento. Kung akala nyo susuko na si Jacob, nagkakamali kayo. Dahil sa tindi ng pagmamahal niya kay Rachel, handa siyang pumasok sa isa pang kasunduan. Isang kasunduan na dodoblehin ang kanyang sakripisyo. So eto yung naging bagong deal. Sabi ni Laban, una, tapusin mo muna yung isang linggong selebrasyon ng kasal niyo ni Leah. Pangalawa, pagkatapos nun, pwede mo nang pakasalan si Rachel. At pangatlo, kailangan mong magtrabaho para sa akin ng isa pang 7 taon bilang kabayaran para sa kanya. Grabe yung deal, no? At kung titingnan natin sa timeline, sobrang linaw. Nagsimula siya sa taon 0, pagtuntong ng taon 9, doon siya nalinlang. At pagkatapos ng isa pang 7 taon, sa taon 14, doon lang talaga natapos ang kanyang paninilbihan. 14 na taon, isang malaking bahagi ng buhay niya yon. At sa huli, malinaw na ang pagmamahal niya kay Rachel ang nagbigay sa kanya ng lakas para tanggapin ng lahat. Kahit nalinlang na siya, kahit kailangan niyang magtrabaho ulit, tinupad pa rin niya ang kanyang pangalawang kasunduan dahil sa pag-ibig. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Naging makatwiran ba ang ginawang panlilinlang ni Laban dahil lang sa sinasabi niyang tradisyon? O isa lang itong malinaw na pagsasamantala sa pag-ibig ng isang tao? Isang paalala na ang mga komplikading usapin ng puso ay nangyayari noon pa man at nangyayari pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig.